Si Hosea at ang malagim na sinapit sa mga kapatid. The Joseph the Dreamer Story. Episode 1. Bible Story Series 16. Genesis chapter 37. Mula sa Magandang Balita Biblia. Si Hosea at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Hosea ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Zilpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Hosea kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Hosea na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Hosea at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Hosea, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis." "Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin?" tanong nila. At lalo silang nagalit kay Hosea. Nanaginip muli si Hosea at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan." Sinabi rin niya ito sa kanyang ama, at ito'y nagalit din sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng ama. "Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo." Inggit na inggit kay Hosea ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Hosea at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Hosea at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Hosea, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Hosea. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Hosea mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki, at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila, at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Hosea at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon, at sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Hosea. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Hosea, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas, at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita, kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin,
laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito, tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal niyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit, at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. 3 importanteng tanong. 1. Bakit nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya? 2. Saan nila inihulog si Jose? 3. Sa huli, ano ang ginawa nila kay Jose? Comment your answer down below. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed, and stay connected in the presence of the Lord.